Today ay nagbalak nga kami mag-rides papuntang Batangas. Ito na nga rin yung kauna-unahang rides namin ngayong taon 2026. Gabi pa lang talaga 10 PM ay umalis na kami. Kasi gawain namin talaga ay mag-stop over sa Tagaytay para magkape sa Starbucks. Yung Tagaytay na kasi yung pinakapahinga namin mula Taguig. At dito nga kami pumunta sa Hiraya. Ito yung bagong Starbucks sa Tagaytay. Hindi pa kasi talaga namin nasusubukan dito kaya dito kami pumunta. Grabe, nagulat kami dahil sobrang ganda talaga dito. Buti nga isumakto ay hindi na masyado mahaba yung pila kasi dagsaan daw talaga ang tao dito, lalo na't seasonal ngayon ng taglamig. At ang mahirap pa doon ay lagi silang nauubusan ng stock, kaya yung mga gusto naming orderin dito ay wala na, out of stock na. Parang yung mga in-order namin dito is yung mga natira na lang, kahit ano na lang talaga yung ma-order namin dito, basta makapagkapi lang kami at malagyan kahit pa paano yung tiyan namin. Kasi after namin dito sa Tagaytay ay dire-diretso na kami papuntang Batangas. Wala nang hintuan to, maliban na lang kung mag-CR kami kasi yung ibang area na dadaanan namin ay sobrang dilim na talaga, kaya delikado na. Hindi na nga pala kami nakapag-video dito masyado kasi tuloy-tuloy na talaga yung biyahe namin dito. Ini-enjoy na lang kasi talaga namin yung moment na nasa biyahe kami. Sinabayan pa ng sound trip hanggang sa makarating na kami dito sa pupuntahan namin. Wait. Oo nga pala. Hindi ko pala sa inyo nasabi. Wala nga pala kami ditong direksyon na pupuntahan. Ang ibig kong sabihin ay yung tutuluyan namin na mag-staycation. Basta ang plano lang namin ay pumunta ng Batangas. Kapag kasi pumupunta kami ng Batangas ay lagi kami naghahanap sa social media. Kaya ngayon naisip namin na what if mag-walk-in lang kami na hindi namin alam kung saang resort kami tutuloy. Kaya rin namin ginawa to para ma-explore yung mga hindi pa talaga kilala. Yung mga tagu talaga na resort. Dati kasi nung pumunta kami ng Batangas ay marami kaming nakita na mga resort na mga tagu talaga at hindi pa kilala. Kaya plinano talaga namin na next time na pagbabalik kami dito sa Batangas ay mag-walk-in na kami at hahanapin namin yung mga tagu at hindi pa kilala na resort. At dito ay nagulat kami sa aming nahanap. Napakaganda at ang mura pa. Ang tanong, paano nga ba namin nahanap to? Marami kasing tao na mga nag-o-offer sa gilid ng kalsada. So safe naman siya dahil may nakalagay mismo na signboard yung mga resort na in-offer nila. So pipili ka na lang talaga kung saang resort nyo gusto. At itong napuntahan nga namin ay bago pa talaga. Yung tipong inaayos pa talaga yung ibang unit. At ang kagandahan pa dito ay nasolo talaga namin to. Weekday kasi talaga kami pumunta. Kaya talaga nasolo namin to. Na walang kasabayan magluto. Lalo na yung beach resort. Mga sir, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kompleto na talaga sila dito sa mga gamit. Lalo na sa mga pangluto dito sa kitchen. So napakadami po niyan kasi sharing na to. Para din sa mga katabing unit mo. Para naman sa loob ng room nyo. Napakalinis. May aircon na rin sila dito. Syempre, hindi mawawala ang wifi. As you can see, parang hindi lang talaga pantupax yung room na to. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kalawak. Lalo na double deck na to. May CR at may TV na rin. At syempre, hindi mawawala ang magpapakompleto ng outing nyo. Ang video okay. For 24 hours of stay, 2,500 nga lang pala ang binayaran namin dito. For 2 packs na yun. Masasabi kong sobrang worth it talaga. Kung gusto nyo naman mag-tent, ay pwede rin. Meron din sila ditong mga cottage at mga kubo na pwede nung tulugan. Pero I think na mas mura to. Hindi lang namin natanong kung magkano yung kubo dito na pwede nyong tuluyan. Pero mura lang talaga dito as in. At kung bibili naman kayo ng mga pagkain or lulutuin nyo, meron na rin ditong palengke. Marami talagang bilihin dito. May 7-Eleven, may Alfamart, at wala rin kayong dapat ipag-alala dito. Dahil ang mura ng bilihin dito. Kaya kung gusto nyong ma-experience yung napuntahan naming resort, pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page or mag-walk-in. At oo nga pala, baka hindi ko nabanggit sa inyo. Meron din sila ditong pan 10 packs. Kung talagang family kayo na pupunta dito, kaya ano pa hinihintay nyo? Kulayan nyo na yung matagal nyo nang nadodrawing na plano. Ayain nyo na yung mga tropa nyo, family nyo, or mga partner nyo. Swak din to pang Valentine's Day. Pagkatapos nga pala namin mag-staycation dito, ay pumunta na kami ng Kaibyang Tunnel. Matagal na rin kasi talaga namin gustong puntahan to. Grabe, sobrang ganda talaga ng mga view na nakita namin dito. Marami din kayong mga unggoy na makikita dito sa kalsada. Kaya talaga malilibang kayo. Kaya kung dadaan kayo dito at pupunta kayo ng Kaibyang Tunnel, make sure ay magdala kayo ng pagkain para sa mga unggoy. Kasi nandito lang talaga sila sa tabing kalsada. Naghihintay lang ng pagkain na may magbibigay. At sobrang dami talaga nila. Mag-ingat lang kayo at huwag nyo hawakan kasi baka kalmutin kayo. So yun ang adventures. Maraming salamat sa panonood. Ride safe.